EPP, Industrial Arts 4, Quarter 4, Week 3. Matatag Curriculum. Para sa nilalaman, Alphabet of Lines, Orthographic Views. Balik-aral. Gawain, hulaan mo. Kakainin ko. Panuto, hulaan kung anong lettering style ang ginamit sa larawan. Pumili ng isang representante sa bawat grupo upang sumagot. Ang unang makasagot ay makakakuha ng puntos, habang ang natalong grupo ay kakain ng isang pagkaing na pagkasunduan. Maaaring kalamansi, kamatis, o sibuyas. Pumili ng isa sa mga kagrupo upang kumain ng napagkasunduan. May 8 rounds o 8 rounds ang larong ito. Narito ang mga tanong. Muli, ibigay ang iba't ibang lettering styles. Saan ginagamit o nakikita ang mga ito? Ano ang kahalagahan nito sa pagdidisenyo? Para sa paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, alam mo ba? Aha. Sabihin ng malakas ang salitang alam mo ba kung makita mong sumenyas ng ganito ang iyong guro. Sabihin naman ang aha kung makita mong sumenyas ng ganito ang iyong guro. Alam niyo ba na ang lahat na nakikita niyong mga gusali, sasakyan, upuan, lamesa, aparador, kama, at iba pa ay nagsimula sa drawing? Bago ito malikha, ito ay unang ginagawa at pinaplano sa isang papel. Alam niyo ba na ang drawing ay itinuturing na mapa ng mga nagdidisenyo? Ito ay ginagamit ng mga nagdidisenyo bilang batayan upang magawa ang plano. Kaya kung wala ito, walang magagawang produkto. Kung hindi naman, ay hindi maganda at hindi pare-parehas ang malilikhang produkto. Alphabet of Lines. Ito ay mga linyang ginagamit o inilalagay sa isang drawing upang magbigay ng detalye upang lubos itong maunawaan. Orthographic drawing. Isang uri ng drawing kung saan maaaring ipakita ang lahat ng anggulo ng isang bagay, katulad ng harap, taas, gilid, likod, at iba pa. Para sa kaugnay na paksa bilang isa, Alphabet of Lines. May 2 larawan na ipapakita ang inyong guro. Ang larawan na ito ay isang uri ng flower vase na gawa sa kawayan at tabla. Kausapin mo ang iyong katabi at pag-usapan ang makikitang larawan sa 1 minuto. Tanungin ang isa't isa ng mga sumusunod na tanong. Ibigay ang 2 materyales na ginamit sa lalagyanan ng bulaklak. Narito ang una at pangalawang larawan. Tanungin ang isa't isa ng mga sumusunod na tanong. Ibigay ang 2 materyales na ginamit sa lalagyanan ng bulaklak. Gaano kataas ang lalagyanan ng bulaklak? Gaano kalapad ang tabla na ginamit? Gaano kakapal ang tabla? Muling kausapin ang iyong katabi at pag-usapan ang nakikitang larawan sa loob ng 1 minuto. Ano sa palagay ninyo ang mas madaling intindihin, ang unang larawan o ang pangalawang larawan? Tama, ang pangalawang larawan ay mas madaling intindihin dahil gumagamit ito ng iba't ibang linya katulad nito. Ito ang mga linyang ginagamit upang lubos na maunawaan ang drawing na inyong nakita. Ang tawag dito ay Alphabet of Lines.
Halina't tuklasin natin ang iba pang alphabet of lines na siyang makakatulong upang maunawaan natin ang iba't ibang drawing. Leader line. Ito ay ginagamit upang ituro ang isang bahagi ng drawing. Sa unang column, ito ang linya at sa pangalawang column naman ay ang aplikasyon nito. Pangalawa, visible line. Ito ay ginagamit upang ipakita ang anyo na nakikita. Dimension line. Ito ay ginagamit upang ipakita ang sukat ng drawing. Sumunod ay ang center line. Ito ay ginagamit upang maipakita ang sentro ng butas. Hidden line. Ito ay ginagamit upang ipakita ang mga linyang hindi nakikita ng direkta. Break line. Ito ay ginagamit pamputol ng mga bahagi ng drawing. Section line. Ito ay ginagamit upang ipakita ang nahating parte ng drawing. Para sa gawain, iguhit ang mga alphabet of lines batay sa kung ano ang nakasulat. Mga kagamitan, lapis, pambura, ruler, marking pen. Para sa rubric sa pagguhit ng alphabet lines, ang mga pamantayan nito ay kalinisan, simbolong na iguhit, at kaangkupan ng konsepto. Para sa kaugnay na paksa bilang 2, orthographic view. Pagmasdan at pag-aralan ang nakikitang larawan at subukang sagutin ang mga sumusunod. Nasaan kaya ang harap na bahagi ng larawan? Anong kulay? Nasaan kaya ang gilid na bahagi ng larawan? Anong kulay? Nasaan kaya ang taas na bahagi ng larawan? Anong kulay? Narito ang mga iba't ibang orthographic views. Una, ang front view. Ito ang nakikitang itsura ng bagay kung titingnan ito mula sa harapan. Pangalawa, side view. Ito ang nakikitang itsura ng bagay kung titingnan ito mula sa tagiliran. Top view. Ito ay ang nakikitang itsura ng bagay kung titingnan ito mula sa taas. Muli, ang orthographic views ay ang front view, side view, at top view. Kung ito ay isasaayos at pagsasama-samahin, ganito ang kanilang magiging ayos. Gawain, orthographic views. Panuto, kilalanin ang iba't ibang orthographic view ng dalawang larawan. Kulayan ng blue ang front view, kulayan ng green ang side view, at kulayan ng red ang top view. Tanong-tugon. Ibigay ang iba't ibang alphabet of lines. Ano ang kahalagahan ng alphabet of lines sa isang drawing? Ibigay ang iba't ibang orthographic views. Para sa pagninilay sa pagkatuto, bakit ito naging madali? Ano ang dapat kong gawin? Saang bahagi ng aralin ako nahirapan? Bakit ako nahirapan?
Ano ang dapat kong gawin? Pagsusulit, iguhit ang mga tinutukoy na alphabet of lines. Una, leader line. Pangalawa, visible line. Pangatlo, hidden line. Pang-apat, section line. Panglima, break line. Pang-anim, center line. Pang-pito, dimension line. Isulat sa patlang ang letra ng tamang orthographic view ng mga larawan base sa hinihingi. Ano ang tamang front view ng nasa tabing larawan? Ano ang tamang side view ng nasa tabing larawan? Ano ang tamang front view ng nasa tabing larawan? Ano ang tamang top view ng nasa tabing larawan? Ano ang tamang side view ng nasa tabing larawan? Narito ang mga tamang sagot. Sa unang bilang, A. Pangalawa, C. Pangatlo, B. Pang-apat, A. At panglima ay B. Para sa inyong takdang aralin, panuto, iguhit sa malinis na papel ang front view, side view, at top view ng nasa ibabang larawan gamit ang lapis. Isang papel para sa bawat orthographic view. Maaaring gumamit ng mga kasangkapan sa pagguhit katulad ng ruler. Narito ang larawan.